know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. afternoon, dearest JCCM family and sa mga nanonood via online. Welcome to our Sunday service. I am Jassel, your presider this afternoon. Let's take a quick 30 seconds to turn to the people around you. Bigyan mo naman sila ng matamis ng ngiti and say a quick hello, especially for our first-timer. If you're a first-time guest today, we want to give you an extra special welcome.
We would love to connect with you after the service. This afternoon, we're excited to worship God and know God has something for us. The Lord is so glad you choose to spend your Sunday in this place. Let's start by setting our hearts with a moment of prayer. Heavenly Father, thank you for the gift of this Sunday and for gathering us safely. We surrender this time to you. May your Holy Spirit lead our praise, and may our hearts be open to receive your words. In Jesus' name, amen. May we kindly request everyone to occupy seats in front para maiwasan po yung distractions kapag may mga dumating na. And for our special announcement, midweek online service every Wednesday at 7 p.m. Tayo maghanda at bigyan natin ng papuring ating buhay na Diyos. Sabi nga po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 34, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." Amen. Hallelujah. Palakpak naman po tayo dyan. Ayan, di ba? His love endures forever. Kamusta po? Ay, parang kamusta po ang lahat? Ayan, mabuti. By the grace of God. Ayan. So, sa lahat po ng naririto ngayon at kasama namin sa online, ayan, good afternoon at pinagpala ka ng Panginoon. Sabihin mo nga, pinagpala ka ng Panginoon. Ayan. At araw-araw ang pagpapala ng Panginoon ay nariyan. Alam nyo ba? Kaya naman inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat. Tuturuan ko po kayo ng tamang pagpupuri sa Panginoon. Ayan. Siyempre yung mga may kakayanan, na ipalakpak ang kamay sa taas. Patingin nga po. Ayan, di ba? Galing. Ganyan. So habang kumakanta tayo mamaya, dapat yung palakpak na yan, binibigay natin para sa Panginoon. Pag nanonood nga tayo ng basketball, grabe, pagka yung gusto-gusto natin yung player, grabe yung palakpak at sigaw mo. Ano pa kaya yung para sa Lord, di ba? Sige nga, patingin nga, paano yung palakpak mo sa Lord? Ayan. So tara po. Araw-araw po, bigyan natin ng papuri ang Panginoon. I-ready mo yung puso mo, yung boses mo para sa Kanya. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Kung marinig niya na sintonado ka, walang sintonado sa Panginoon. Basta kumakanta tayo para sa Kanya. Amen? Amen. So tara po. O ganito po yung palakpak nyo. Sige po. Hallelujah. Bago po natin to awitin, pwede po bang humingi po ako ng panalangin po? Bago po natin to umpisahan, humingi po ako ng panalangin po. Let's pray po para po i-ready po natin ang ating puso sa pagkanta sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil sa awiting ito, ipapaalala mo sa amin na araw-araw kasama ka namin. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, nakikita mo ang aming puso. Alam mo na may mga daladala kami. Bigat man ito, Panginoon, o kahit yung iba sa amin wala mang dinadala, Panginoon. Pero Lord, narito kami ngayon. Sinusurrender namin sa iyo ang aming puso. Ang aming problema, Panginoon, ang aming buhay ay para sa iyo upang papurihan ka at pasalamatan ka. Salamat, Panginoon. Sa iyo po itong papuring ito, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Araw-araw, O Diyos, kami ay magsasaya para sa iyo. Kami ay magpupuri. Uwo-oh! Uwo-oh-oh! Uwo-oh! Uwo-oh-oh! Uwo-oh-oh! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw
nalalakan araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oo, oo, Walang gaya mo, O Panginoon. Ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Panginoong Yesus, wala kang katulad, lalala kang katulad. wala kang katulad, lalala kang Wala kang katulad. katulad, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Wala kang katulad. katulad, ang katulad, lalala kang katulad. Wala kang 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 katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Hallelujah! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Hallelujah. Ang sarap, no? Ang sarap na magpuri sa Panginoon. Hindi lang ngayong araw na to, dahil linggo, kundi araw-araw. No po, na ipinaalala sa atin ng Panginoon. Araw-araw, ikaw ang aming kasiyahan. Araw-araw, Panginoon, ikaw lamang ang kailangan namin sa buhay namin. Hindi po ang mga material na bagay, hindi man po yung mga pangarap namin matupad, pero dahil ikaw ang nakilala namin, ang pangarap namin ay natupad na, Panginoon. Ang magkaroon kami ng dakilang Diyos at magkaroon kami ng pangakong walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa dakila mong katapatan. Muli po, awitin po natin ito ng sabay-sabay at alalahanin mo sa buhay mo kung ano yung ginawa ng Diyos at kung gaano siya kadakila sa buhay mo, yung pagiging tapat niya. Pwede mo bang ipikit ng ilang segundo, alalahanin mo yung katapatan ng Panginoon sa iyo. Maaaring dumaranas ka man ng pagsubok ngayon, pero nais pong ipaalala sa atin ng Panginoon na dakila ang kanyang katapatan, ang kanyang pangalan, mananatili magpakailanman. Huwag kang bibitaw, kapatid. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil dakila at tapat ang ating Diyos. Tara po, awitin po natin ito. Hallelujah. Salamat, Panginoong Yesus, sa dakilang katapatan at pag-ibig mo sa amin.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Maasahan ka namin araw-araw, Panginoon. Kaya, O Diyos, Ika'y aming pupurihin. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sabay-sabay po tayo, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Isa pa. Dakila ka, O Diyos. Hindi po natatapos ang dulo po ng kantang ito. Kahit po matapos po yung karaoke, ito pong nakikita natin, ipagpatuloy po natin, muli po, alalahanin mo na sa bawat pighati, ang Diyos ay kasama natin. Muli ko po kayong hinihingan ng isa pang awit para sa Panginoon. Sabay-sabay po tayo na sa bawat pighati, may tagumpay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kung piling mo walang nangyayari sa buhay mo ngayon o sa lahat ng ginagawa mo, may nangyayari. Tumingin ka lang sa pangako ng Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit.
sa bawat pighati. Dakila ka, O Diyos. Ibinibigay ko po sa inyo ang awit na ito. Awitin mo. Nanggagaling sa puso mo. Alalahanin mo. Mawala ang mundong ito, pero maaasahan mo ang Panginoon. Maging hanggang wakas nito, buhay. Hallelujah. Sa bawat pighati, sabay-sabay po tayo. Sa bawat pighati, Tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka. muli po. Dakila ka. Dakila ka. O Diyos. Panginoon, maraming salamat po sapagkat dakila ka at patuloy po naming aaminin, hiwalay sa iyo. Wala kaming magagawa sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ang Diyos na inaawitan namin ay buhay at makapangyarihan at maaasahan na tunay noon, ngayon at magpakailanman. Sa iyo ang papuri, Panginoong Yesus. We honor you. In Jesus' name, amen. Thank you, praise and worship team. And now, for our second special announcement, we need ministry volunteers. Approach your cell leader if you guys are interested. And now, excited na ba tayong lahat to hear and listen to the Word of God? This afternoon, we are incredibly blessed to have a servant of God who has prepared this fresh message just for us. Let us open our hearts and minds to the Holy Spirit of us. Our speaker for this afternoon, the wife of our lead pastor, Pastora Agnes Verbosidad. Walang di iiwan, araw-araw, o Diyos. Araw-araw, o Diyos. Ano mang maging Good afternoon sa ating lahat. Yan, may mga dumarating pa. Praise God! So, ayan, sige. Tayo ay magsimula na. At napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Amen ba? Ngayon pa lang, amen na. Ha? Ayan, sige. Ano ang pinakamalaking binigay na sa inyo ng Panginoon? Sigurado ang dami, no? Pero meron pa rin talagang maaalala nyo na binigay ng Panginoon sa inyo. Yung ano ba yung hiningi nyo sa Panginoon na binigay niya? Naalala nyo ba? May mga naalala ba kayo? Sige, isipin nyo mabuti. Yung binigay niya sa inyo ng buong buo, hiningi mo, tapos binigay ng Panginoon sa iyo. Ayan, sige. Bibigyan ko kayo ng oras. Ayan. Ito ba ay bahay? Trabaho? Promotion? Asawa ba? Hiniling mo ba yan sa Panginoon, yung asawa mo? Ano ba? Anak, yan, yung iba. Nag-pray ng anak, di ba? Financial freedom, ayan, financial breakthrough. Tayong lahat yan, hiningi natin yan sa Panginoon. So, for sure, no, marami pang iba sa mga estudyante, pumasa, sa exam, makatapos, ano pa ba? So, when we read the Bible, many people came to God because they needed something. Masama ba yon? Hindi masama yon.
Ayun, galit na galit yung mga bata sa likod. Hindi masama yun, syempre. Gusto nga ng Panginoon yun eh. For example, no, sa mababasa natin sa Bible, si Abraham, ano yung hiningi niya sa Panginoon? Anak, son. So si Hannah, she prayed for a child din. Si Elijah, he prayed for rain, and others for food, help, healing, at iba pa. So lahat tayo talaga, no, pag tayo ay lumapit sa Panginoon, tayo ay talagang humihingi. May hinihingi tayo sa Kanya. And that is because God is our giver. Siya ang our source. Siya ang our source ng ating lahat. No? Lahat ng mga meron tayo, alam natin na galing sa Kanya. Kaya naman talagang nature sa atin na tayo ay humihingi ng mga pangangailangan natin sa Panginoon. So our team for this month, bago po ang ating team ngayon, tayo ay nasa Tigil series. So last year sinimulan natin to, pero iba yung meaning. Pero this time ang ating Tigil series or ang ating team ay ang tawag dito ay Trusting in God's Infinite Love. So ayan po ang ibig sabihin ng ating Tigil series for the month of August. So for me, no, one of the best example of God's love is illustrated in the parable of the lost son or the prodigal son. Alam ba natin yung storya nun? Taas nga ang kamay. Ayan, alam natin lahat yan. Kasi talagang isa yan sa mga famous children's story, no? Christian children's story na pinapanood natin sa mga bata. So, ayan. Tungkol sa prodigal son po ang ating mensahe ng Panginoon sa atin, no? At ang title for today's God's message ay Anak, Tigil. Ayan. Pero syempre, no, dito sa topic natin ngayon, hindi naman galit ng Panginoon, no. Mahinahon lang, anak, tigil. Ayan, ganyan lang. So, sige, basahin natin ang ating text for today. Ang manggagaling sa Luke 15:11-24. Medyo mahaba. At para hindi tayo antukin, pwede ba tayong tumayo? At basahin po natin ang sabay-sabay. Ayan, sige. So, Luke 15:11-24. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out of a citizen of that country, and who sent him to his field to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. I will set out to go back to my father and said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, Quick, bring the best robe to put in on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For his son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. God bless the reading of His Word. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming po salamat, Lord God, ngayon pa lang. Lord, dahil alam po namin, ang iyong mensahe ay punong-puno ng pagmamahal, Panginoon. We invite your presence, Lord God. Holy Spirit, fill this place with your Spirit, Panginoon, with your blessing, with your anointing, Lord God. Alam po namin, Lord, na kayo lang, Panginoon, ang maitataas, Panginoon, at wala na pong iba, Lord God. Lord, makapangyarihan ang inyong salita.
ito ay tatagos sa aming puso't isipan. Buksan niyo po ang aming puso't isipan upang tanggapin, Panginoon, ang inyong aral ngayong araw na ito, Lord God. We give you back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. So again, makakaupo na po. Maraming salamat. Ayan. So again, kanina tinanong ko kayo, ano ang pinakamalaking hiningi mo na sa Panginoon? So for sure, sige, habang nakikinig kayo, isipin nyo yon. So ngayon, dito sa ating kwento, yung younger son, ano yung hiningi niya? Sabi niya, Father, give me my share. So sabi dun sa verse 12, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So, hiningi niya ang mana. So, buhay pa ang tatay niya, hiningi niya na ang mana niya, ang share niya, ang inheritance, ang mana. So, it is an arrogant request. Kasi alam naman natin, di ba, na pag sinabing inheritance, pag sinabing mana, ito ay binibigay pag namayapa na ang nanay or ang tatay. So, pero siya, dito sa ating story, hiningi niya na, ni-request niya na yon ng maaga sa tatay niya. Pero ang tanong, habang binabasa ko to, ang tanong, bakit kaya niya ni-request yun? Kayo ba napatanong? Ano kayang may pinagdadaanan kaya yung anak nito noong mga panahon na ito? Ba't kaya yun yung ni-request niya? Bakit lahat? Pwede naman na di ba? Pwede naman niyang hingin, kung bibili lang naman siya ng iPad, ng iPhone, ano pa ba, ng sapatos, ng bahay, or magta-travel siya, pwede naman niyang hingin ng yung pambili lang, di ba? Yung portion lang. Pero hindi, ito talagang hiningi niya sa tatay ng buo yung parte niya, no? Pero yun nga, bakit kaya lahat, no? I don't know the exact answer, pero sometimes our requests are driven by our selfish desires. Minsan, sa selfishness natin, hindi lang pambili yung gusto natin, we desire more. Kung pwede nga lahat ng pera sa atin na di ba? Minsan, pag nakuha na natin yung gusto natin, pag nabili na natin yung gusto natin, meron na naman tayo maiisip na gustong bilhin, hindi pa rin tayo masaya. Or pag nakuha natin yung mga gusto natin, or meron ng pera sa mga kamay natin, makikita natin yun na hindi ito sapat, kulang pa rin. So it reveals the true condition of our hearts. So ang second question ko naman, bakit naman pinayagan ng tatay, no, na ibinigay niya yon? Kasi kung sa akin yun, papaluin ko si Paul. Yung mga ganun, hindi ako papayag, no? Parang sinabi niya sa akin na mamatay na ako, parang ganun, pag hiningi yung mana, di ba? Parang ganun yung dating. Medyo bastos ang dating, no? Pag sinabi sa'yo ng anak mo na makakukunin ko na yung mana ko, di ba? Parang ganun. Pero yun nga ang tanong, ang second question ko, bakit kaya pinayagan ng tatay? Because God, katulad ng ama sa parable, no? God gave us free will and He allows our will, He allows our decisions. So, hinahayaan ng Panginoon yung mga desisyon natin sa buhay. Hinahayaan niya na kung ang desisyon natin ay tayo ang mas masunod sa mga buhay natin kaysa siya, hinahayaan niya yun. Hinahayaan din niya na kung ang desisyon natin ngayon ay hindi makapagsimba, hinahayaan niya yun. Hinahayaan din niya na yung mga mali nating desisyon, hinahayaan niya lahat yun because binigyan niya tayo ng free will. So God commands obedience, but He never forces it. Hindi niya kailanman pinilit ito sa atin. Just as He never forces our love. Hindi niya pinupuwersa sa atin na mahalin natin siya. Instead, He patiently teaches us, lovingly calling us, and faithfully waits for us to return to obedience. Kaya naman, pansin nyo, sa tagal na nating nagsisimba dito, bakit kaya paulit-ulit mong naririnig yung mga turo ng Panginoon? Bakit lagi mo naririnig yung pagbibigay, lagi mo naririnig yung pag-o-obey? Kasi baka naman, ito ay hindi mo pa rin sinusunod. Or baka naman, hindi ka pa rin nagde-decide sa sarili mo na siya ang masunod sa buhay mo. Hindi ka pa rin nagsisimulang sumunod sa Kanya. So, kumbaga, habang nabubuhay tayo,
Hindi napapagod ang Panginoon na magturo sa atin kung ano yung tama. Pero hindi niya ito i-force talaga. Talagang darating talaga, hinihintay niya, no? Hinahayaan niyang dumating sa buhay natin na tayo ay mismong magdesisyon kung kailan tayo susunod. At pagkatapos nun, ano ba ang ginawa nung ano ba yung ginawa nung anak pagkatapos niya makuha? So, pangalawa, no, he got together all he had. So, binigay ng tatay lahat ng hinihingi niya. Binigay. And then, ano nangyari? Ayan, sabi sa verse 13, and there squandered his wealth in wild living. Kapag nakuha na natin lahat yung gusto natin, may ibang nangyayari sa atin. Nababago yung attitude natin, nababago yung heart natin. Katulad nga na sinabi ko, no, kahit sabihin mong naibigay na sa'yo yung pera, bigla mong marirealize na kulang pa to. So, kahit sabihin mo meron ka ng iPhone, biglang pagkabili mo, lumabas yung susunod na model. Naku, di ba? Parang yun na naman yung gugustuhin mo. Parang gusto mo nang ibenta ka agad yung binili mo para, di ba? Kumbaga, wala tayong kakontentuhan sa buhay, no? So, ano nangyayari sa atin kapag nakuha na natin yung mga gusto natin? So, we drift away from God. Sabi dito sa verse 13, He set off for a distant country. Before there is a physical distance, there is a spiritual distance. Maaaring hindi pa nakukuha nung anak yung mana niya. Maaaring meron na itong something sa puso niya. Maaaring hindi na okay yung relasyon niya sa tatay niya. Kaya naman, nung nakuha niya lahat, no, he drift away from God. He drift away from his father, umalis siya sa malayong lugar. He set off for a distant country. So, kumbaga minsan, akala natin na busy lang tayo. Akala natin nung nakuha natin yung trabaho, na busy lang tayo. Akala natin na promote lang tayo. Pero after no, akala natin wala lang tayong time. Na busy tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Akala natin nagsaserve pa rin tayo sa simbahan. After na tayo ay puriin ng ating pastor, no? After tayong ma-recognize, no? Akala natin na tayo ay nandito tayo physically, but hindi natin alam kamusta ang ating spiritual. So prior to that, nauna na palang nabawasan yung prayer life natin. Akala natin na busy lang tayo sa bago nating trabaho, pero hindi natin alam, spiritually, nabawasan na yung prayer life natin, hindi na tayo nagbabasa ng Bible, hindi na natin siya sinisik, no? Hindi na natin hinahanap ang Panginoon, hindi na natin siya nare-recognize. We physically available, nandito tayo, pero minsan, no, hindi natin alam na physically, napakalayo na pala natin sa Panginoon. Prior to that, no, though our hands are full, no, hindi natin alam na our hearts are empty. Talagang ano na pala tayo, no, may kulang na pala. Parang siguro ito yung mga akala natin hindi lang tayo nakukontento. Akala natin material na bagay pa rin yung kulang sa atin. Yung pala yung relasyon na natin sa ating Ama or sa Panginoon. So pangalawa, ano nangyari doon sa anak? Ano yung susunod? We begin to live wildly. So sabi sa 13, squander this wealth in wild living. When we leave the Father's presence, we begin to chase the world's acceptance. So, yun nga, akala natin, nabibisi lang tayo. Dahil hindi ko naman sinasabi na hindi mahalaga ang trabaho, napakahalaga po nun. Though, yun nga minsan nga, di ba, hindi pala minsan, ang trabaho natin ay blessing din sa Panginoon. Pero how to handle it, doon tayo nagkakaiba-iba. So, sabi ko kanina, wait lang. Kanina, di ba sabi ko sa inyo, when we leave the Father's presence, we begin to chase the world's acceptance. So, nakakalito ang buhay kapag wala na tayo sa Panginoon. Wala na tayo sa presensya niya. Hindi mo na alam ang tamang direksyon. Di ba? Kasi tayo, di ba, pag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, talagang hindi makukumpleto ang buhay natin kapag hindi natin narinig ang salita ng Diyos. Kasi yun talaga yung nag-guide sa atin. So once na tayo ay nawala sa presence niya, hindi natin alam talaga kung ano ang gagawin natin
sa araw-araw, nawawalan tayo ng direksyon. Yung mali nagiging tama, yung malinaw noon nagiging malabo. Basta accepted ng mundo, yun yung alam nating tama. Yun na yung, kumbaga, yun na yung alam nating ito yung tamang gawin, ito yung dapat nating sinusunod. Hindi na yung salita ng Diyos. So, kumbaga, basta accepted ng mundo, yun yung tama, alam nating tama kahit makakasama sa atin, kahit mali para sa buhay natin. So, napansin nyo ba ngayon? Yung mga balita ngayon? Di ba dati yung mga pag nag-aaway yung mga bata, hindi naman nababalita? Pero bakit kaya ngayon pag nag-aaway yung mga bata nababalita? Kasi sa murang edad, yung mga bata ngayon, marunong na pumatay, nagkakapatayan na. Di ba? Nakakalungkot isipin na ito ay nagagawa na ng bata. And ayun nga, nagdidilim, di ba? Parang sa murang edad, nararanasan na nilang magdilim ang paningin nila. Ultimo teacher, di ba? Ultimo teacher, nasasaktan nila. No? Yung isa nga, parang nakita ko sa Facebook, sinuntok niya yung teacher niya. So, ang update, namatay yung guro, di ba? So, nakakalungkot. So, ang tanong, bakit dumadami? Bakit kaya dumadami yung mga ganun? Kasi, kumbaga, viral di ba? Viral, uso, trending. So, alam nating mali, pero nagmumukha siyang tama dahil marami nang gumagawa nito. We live wildly kapag lumalayo talaga tayo sa Panginoon. Talagang nagiging nababaliktad na, natutwist na natin yung katotohanan. Maaaring i-justify ng mga bata na kasi nabully niya ako, kasi ganito, kasi ganyan, kaya niya nagawa yan. Kaya napakadelikado talaga na nalalayo tayo sa Panginoon, napakadelikado na tayo ay namumuhay ng walang direksyon, di ba? Lalo na napakadelikado kapag yung mundo na yung sinusunod natin. At ano nangyari pagkatapos dun sa anak? Yan, next po tayo. We end up empty. So sabi sa verse 14, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So akalain mo, di ba? Kahit sa panahon ngayon, meron pa ring famine. Mararanasan natin yan sa buhay natin. What we thought would fulfill us eventually fails us. Things in this world cannot sustain us. There is a severe famine nung nangyari dito sa kwentong ito. Doon niya na-realize na punong-puno siya ng panghihinayang, na parang, naku, bakit ko ba ginastos itong perang ito? Bakit nagwaldas ako ng maraming pera? Bakit hindi ko tinipid? Diba? Hiningi na nga niya lahat Tapos hindi pa niya tinipid, inubos pa niya. So ano nangyari sa kanya? He began to be in need. So doon niya naisip, nung nagkaroon ng severe famine, tumigil na ang resources mo. Diba? Nung nagkaroon ng severe famine, tumigil na ang galing at diskarte mo. Nung nagkaroon ng severe famine, tumigil na ang mundo mo. Talagang titigil ang mundo mo kapag talagang nawala lahat sa'yo, di ba? Lalo na ngayon, napakahirap ng walang pera. Napakahirap ng walang resources. Talagang kahit sabihin mong hindi mo naman sinasamba ito, pero kailangan talaga Kailangan talaga ito. So, when there is famine, yun nga, tumigil na ang mundo mo. No one, sabi dun sa verse, no one gave him anything. Walang gustong tumulong sa'yo. Nawala na yung mga akala mong kaibigan mo. Diba? Wala nang natira sa'yo. So for sure, naranasan nyo na yung ganitong sitwasyon. Yung talagang walang-wala. Hindi lang sa pera, nawala rin yung mga kaibigan mo, even sa family, wala nang gustong tumulong sa'yo. Lahat na nalapitan mo, pero wala talaga. So, ako, ang testimony ko dito, naranasan ko na po ito. So, ang testimony ko is, nagkaroon ng famine talaga. Actually, famine ba? Parang, naranasan ko rin yung gantong famine, na tipong, yung mga close friend mo, kaya kanyang mahalin privately,
pero hindi ka niya kayang mahalin publicly. Yung mga ganun, naranasan ko to. And the world will manipulate you, judge you, deny you, reject you, kapag nakita nilang wala ka ng pakinabang sa kanila. So, this is the reality. Ito yung mundo na akala natin dapat natin sundin. Akala natin dapat tayong ma-accept. No? Pag ang mundo ang sinunod natin, napakasakit. Napakasakit pag yung mundo yung sinunod natin, hindi ang Diyos. So, kaya naman itong anak, no, ito sa puntong ito, kaya naman gusto sabihin ng ama, no, anak, tigil. No? Anak, tigil, trust in God's infinite love. Pag nawala na lahat sa'yo, doon mo marirealize ito yung magiging turning point mo. So next po, he came to his senses. Ito ang turning point ng ating buhay. Kapag napagtanto mo na, kapag napag-isip-isip mo na nagkamali ka sa buhay, no? Sabi dito sa verse 17, when he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death." Napag-isip-isip niya na ang daming hired servant ng tatay niya, na servant, pero hindi ito nagugutom. Na itong siyang mismong anak, halos mamatay na sa gutom. So ano ang nagpatigil sa kanya? Yun nga yung famine, di ba? Sa Tagalog, no, sa Tagalog version, yun nga, napag-isip-isip niya, naalala niya bigla yung tatay niya, no? Famine makes us stop. Talagang hihinto tayo kapag merong famine. Pag nawala na lahat sa atin, hihinto ang buhay natin. So, what does it means pag nag-stop? Famine makes us surrender. So, talagang literally, susuko ka. So, famine makes us think. Makes us think na, kumbaga, mag-iisip ka talaga. Ayan. So, ayan. Famine makes us stop, no? Makes us surrender, makes us think, makes us own our sin. Talagang aaminin mo na, Lord, nagkamali ako. Lord, kasalanan ko to And makes us pursue our Father. So you will definitely remember God. Like dun sa son. Sino naalala niya? Yung tatay niya. Di ba? Hindi nga na naalalang ay babalik na ako sa bahay namin. Ang ganda ng bahay namin Ang yaman kaya ng tatay ko. Hindi niya naisip yung resources na meron yung pamilya niya. Naisip niya kagad yung tatay. Hindi yung bahay na babalikan niya. Yung relasyon niya, naisip niya na kailangan niyang ayusin ang relasyon niya sa tatay niya. Famine draw us back to our Father. Kaya nga, kanina ang tanong ko, di ba, bakit hinahayaan ng Panginoon na danasin natin yung mga maling desisyon natin? Bakit niya inaalaw? Hinahayaan na mangyari lahat ito sa atin. Bakit niya hinahayaang para bang pinagsakluban ka na ng langit at lupa, yung mga ganyan. Bakit hinahayaan ng Panginoon lahat yun? Kasi minsan, or madalas, famine draw us back to our Father. Minsan, ito yung nagiging dahilan talaga. Yung mga pit bottom, no? Yung talagang, yung mga mababa, yung mga walang-walang moments na natin, no? Ito yung mga nagpapabalik sa atin sa Panginoon. Dito yung talagang kakatagpuin ka ng Panginoon Kaya it really allows it, no? Yung mga famine sa buhay natin. Naaalala natin ulit ang pangalan ng Panginoon, di ba? Bigla tayo mapapatawag na, Lord, nagkamali po ako. Lord, sorry po. Lord, pwede po bang bumalik? Pwede po bang bumalik ulit? May mga ganun tayo no, na dahil nga wala nang gustong tumulong sa atin, naaalala natin ulit ang ating Ama. When we come to our senses, we repent. Yan, napakahalaga po niyan na kapag natauhan tayo, mas maramdaman nating magsisi. Minsan kasi pag natauhan tayo, sisisiin pa rin natin ng Panginoon
Di ba? Parang, Lord, bakit ganito? Bakit tinayaan mo? Di ba anak mo ako? Bakit tinayaan mo mangyari lahat to? Ganun. Pero syempre, ito dito sa story natin, he repent. Talagang wala na. Talaga siguro, naranasan niya. Yung hirap, doon talaga siya natuto. Siguro naalala niya rito na yung ama ko, ganito pala maging ama. Though hindi sinabi na meron siyang anak or pamilya, no? Ganito pala bumuhay ng sarili, no? Hindi man siya nagkaroon ng pamilya sa storying ito, pero yung pagiging independent niya, naranasan niya kung gaano kahirap mabuhay, no? Ito yung mga tigil moment, no? When we trust God, no? Ito yung mga moment nun sa buhay natin na nararamdaman natin kung gaano kamahal kung gaano kalaki at hindi masukat na pagmamahal ng Panginoon sa atin. Repentance is not just about being sorry. Repentance is returning back to God. So yun talaga yun eh. Yun talagang pagbalik natin sa Panginoon. So when we come to our senses, ibinabalik tayo nito sa kung saan tayo nagsimula, kung saan tayo ulit pwedeng magsimula. Yun nga ay ang sa paanan ng Panginoon, sa paanan ng ating Diyos. At the feet of our Father, at the feet of our Lord Jesus Christ, with the help of the Holy Spirit. The prodigal son remembered the father. Naalala niya talaga, di ba? Sabi ko kayo sa inyo kanina, pwede naman niya maisip yung resources nila yung yaman nila eh. Pero mas naisip niya yung tatay niya. No, he remembered his father's goodness. He remembered his father's provision. He remembered his father's love. Naalala niya kung gaano siya kamahal ng tatay niya. When we trust in God's infinite love, we surrender. So, talaga naman na pag nawala na lahat sa atin, at alam natin na lahat ng bagay sa mundo hindi natin kontrolado. Kahit sabi mo, ikaw na yung pinakamayaman na tao sa buong mundo, hindi mo makokontrol ang mundo, hindi mo kontrolado ang buhay mo. Meron nga, di ba, napakayaman, pero nung nagkasakit, hindi kayang gamutin ng pera yung karamdaman niya. May mga ganyan, no? Na talagang we cannot sustain ourselves kahit sabihin mong our hands are full, no? And when we trust in God's infinite love, ayun nga, we surrender. So ano nangyari? Nung napag-isip-isip nung anak, when he came to his senses, ano nangyari dun sa younger son? Diba, naiba yung language niya eh. So sabi niya dito, Father, make me. So I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Sabi sa verse 19. At etong sinabi niyang ito, rehearsal pa lang to hindi pa niya sinasabi ito sa harapan ng tatay niya. Kumbaga, ito yung mga plano niya, na plano niyang, naalala niya yung tatay niya, naalala niyang bumalik, at ito yung mga ni-rehearse niyang sabihin sa tatay niya, make me like a hired servant. So dati, magkaiba yung word na slave saka servant Pag slave, sila ay parte pa rin ng pamilya. Pag sinabi mong hired servant, yun yung mga uwian, yun talagang hindi ka parte ng pamilya. Parang pagkatapos mo magtrabaho, uwi ka na. Parang ganun yung mga hired servant dati. So ganun niya gustong bumalik sa tatay niya. Kasi di ba, yun nga, pag sinabi mong hiningi mo na yung mana mo, you cut off your relationship Talagang tinapos mo na Parang bang divorce, no? Na naghatian na kayo ng pera, ng mga ari-arian. So, kaya naman nung naisip niyang bumalik sa kanyang tatay, hindi siya naging entitled 'di ba? Sobrang na-humble talaga siya ng sitwasyon niya. Naisip niya na babalik ako sa tatay ko bilang his hired servant. So, from father give me, naging father make me, 'di ba? Noong naging salita niya na. So, ito practice to, parang for sure, lahat tayo napagalitan na ng magulang natin. 'Di ba? Parang
Nag-practice na rin ba kayo sa mga isip nyo na kung paano mag-sorry sa nanay nyo? Paano umamin ng kasalanan? Parang, ako yung kumuha ng 50 pesos mo sa wallet, yung mga ganyan. Napakahirap. Talagang i-rehearse mo siya. When we recognize God, we allow Him again to guide us. Hindi na tayo yung focus sa gusto natin. So we are more focused on God. Make me into to what you want me to be. No? Ganun yung surrender. Pag nag-surrender ka sa Panginoon, hindi mo na iniisip kung ano yung gusto mo. Iisipin mo na kung ano yung gusto ng Panginoon para sa'yo. So you surrender your life to Him, to our God, to our Father. Make me your servant. He humbled Himself. No? The Father, I have sinned against heaven and against you. Napakalinaw, no? Yung grabe yung realization niya rito, no? Hindi lang dun sa dahil sa nawala na lahat siya sa kanya. Hindi lang yun yung na-realize siya, kundi siya ay nagkasala. Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Ganun nakababa, no? Ganun nakababa yung tingin niya sa sarili niya, na alam niya na he is not worthy to be called his father's son. So he planned to go back with humility. So ayan na, sige na, ito na. So upon returning, no, ano ang naging response ng tatay niya? Father's response, no? Medyo mahaba to, no? From verse 20 to 24. Mababasa natin to yung response ng father. The father is filled with compassion. Sa verse 20. So nakita pa lang niya, anong nangyari nung nakita niya? He ran and hugged and kissed him. Malayo pa lang tayo, malapit na siya sa atin. No, the son confessed nung 21. Sinabi niya, pero napansin niyo ba sa 21, nasa na? The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant. May napansin ba kayo sa 21? May kulang, di ba? Ano yung kulang? Ano yung kulang sa 21? Yung kulang dyan ay yung nirehearse niya. Hindi na hinayaan ng Panginoon na sabihin niya sa tatay niya yung nirehearse niyang linya, no? Na make me your hired servant. Diba? Kinikilabutan ako. Grabe, Lord. Praise the Lord sa inyong message. So, ayun nga. Sa 22, ano sabi? But the father said to his servant, quickly bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Ayun. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Nung sinalubong siya ng tatay, no? Sinermonan ba siya? Hindi, di ba? Tumakbo ka agad. Tumakbo ka agad yung tatay. Hinalikan siya na para bang walang nangyari. Tama ka, Saki, no? Talagang walang pang-alinlangan, no? Na hindi nga niya pinaramdam na parurusahan kita, grounded ka. Walang ganun. Walang ganun na nangyari. So he humbled himself, no? Father, I have sinned, no? Sinabi niya yon. Hinayaan dito sa linyang ito na mag-confess siya. Hinayaan niya na sabihin niya na he is not worthy. Pero hindi na hinayaan ng father na sabihin ng anak, no, na make me your servant, make me your hired servant. Hindi na kinakailangan. Pag tayo bumalik sa Panginoon, wala itong kondisyon, though merong yung consequence. Alam niyo po, pag tayo nagkakamali, minsan akala natin parusa yun ng Panginoon. Hindi, parusa yun ng mga desisyon natin. Hindi ang Panginoon ang may kagagawan nun, tayo yung may kagagawan nun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na pinaparusahan tayo ng Diyos. Dahil once na tayo ay nagrepent sa Kanya, walang pag-aalinlangan, no? Siya pa ang tatakbo
sa atin. So, the son confessed, hinayaan ng Panginoon. Hinayaan dito sa parable na ito na he confessed his sin, no, sa kanyang tatay. Hindi siya pinatapos, no? Hindi siya pinatapos. And ang sabi dito, no, quickly restored him to be his son. So, ano ba ibig sabihin ng mga binigay sa kanya? Pakita nga natin. So, sabi dyan, bring me the best robe because grace covers our shame. So, yan yung mga representation ng mga binigay ng tatay, no? Put a ring on his finger because he still belong to the family. Put sandals on his feet because sons wore sandals. Bring the fattened calf because heaven celebrates every sinner who comes home. Grabe, no? Na ganon katindi, ganon ka-infinite yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ganon kalaki yung pagmamahal sa atin. Kahit napakalaki rin ng ating pagkukulang, napakalaki rin ang ating pagkakasala sa Kanya. God's infinite love is greater than our failure. Yung pagtakbo natin sa Father, sa anak, is like a rescue mission. It's a redemption over rejection. Yung pagtakbo niya, hindi, pwede naman ano yan eh, pwede naman yung nakita, kunyari ako yung tatay, nakita ako sa pintuan. Pwede naman, natignan ko lang siya, di ba? Na siya yung lumapit, pero hindi, no? Yung pagtakbo niya, it's like a rescue mission, na it's a redemption over rejection. Hindi kinakailangan magbago muna tayo, bago tayo takbuhin ng Panginoon, bago tayo makabalik. Hindi kinakailangan na isa-isahin natin yung kasalanan natin, no, bago tayo tanggapin ng Panginoon. And when we get up and go back to our robe, our ring, our sandals are ready. We are made to be loved and restored. So kaya anak, tigil, no? Trust in God's perfect timing, no? And in perfect God's infinite love, no? So I want to end this message with a worship song. So meron akong, itong kantang ito, hindi ko siya namalayan talaga, no, na isama mo to sa message mo, ganyan. Hindi. Talagang araw-araw, ito yung pinapakinggan ko kapag bago ko pumasok sa trabaho. Habang nagdadrive ako, ito yung pinapakinggan ko. And let's worship our God, no? Pwede ba natin awitan ang Panginoon? And let us all stand and worship our God. Kantahan po natin ang Panginoon. Sige, patayin po natin yung ilaw. And pwede po kumanta yung praise and worship kung may mic kayo dyan. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child
forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Magdasal po tayo. Panginoon, we thank you, Lord God, for accepting us, Lord God, to your house, Panginoon. Thank you, Panginoon, for this day, Lord God. You remind us, Lord God, na walang kasalanan, Panginoon, ang magpapahiwalay sa pagmamahal niyo sa amin, Lord God. Lord, we thank you, Panginoon, sa infinite love, Panginoon, na ibinibigay niyo, patuloy na ibinibigay niyo sa amin, Lord God. Though, kami po, Panginoon, meron pa rin part sa puso namin, sa buhay namin, na kami pa rin po ang nagdedesisyon, Lord God. Lord, patuloy niyo po kaming baguhin, Lord God. Patuloy niyo pong pasukin ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon. Because, Panginoon, kami po ang mga anak niyo, Lord God. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa araw-araw, Panginoon. Ito man po, Lord, ay sinasadya namin o hindi. Kung kami man po, Panginoon, ay may pinagdadaanan at natatalo kami nito, Lord God. Natatalo kami sa mundo, Lord God. Lord, iparamdam mo, Panginoon, ang pagtakbo sa amin, Lord God. Iparamdam mo, Lord, ang inyong yakap, ang inyong halik, Lord God. Lord, ibalik niyo po kami, Panginoon, sa kung nasaan po kami dapat, Panginoon. Yun ay nasa inyong presensya, Lord God. We pray, Lord, na kung ano man po yung famine na nararanasan namin spiritually, nararanasan namin physically, Lord God. Lord, alam po namin na hindi niyo po ito hinayaan na kami ay mag-isa, Lord God. Lord, you remind us this day, Panginoon, na hindi kami mag-isa, Lord God. Na you-remind us, Panginoon, na sa buhay namin, Lord God, hindi nakakahiya, Panginoon, na humingi ng tawad. Hindi nakakahiya, Lord God. Hindi nakakatakot, Panginoon, na bumalik sa inyo, Panginoon, because you love us most, Panginoon. We thank you, Lord God, sa ano pang kayang gawin ng inyong pagmamahal sa amin, Lord God. At para po sa mga kasama namin na wala rito, Lord God, sa mga nanonood online, Lord God, abutin niyo po sila. Abutin niyo rin po sila ng inyong pagmamahal, Lord God. Abutin niyo rin po, Panginoon, sila ng inyong pagpapatawad, Lord God. Ibulong niyo po, Panginoon, sa kanilang mga tenga, sa kanilang mga puso, na pinapatawad kita, anak. Anak kita, mahal kita. And we thank you, Panginoon, sa message nyo ngayon, Lord God. Alam ko, Lord, hindi ito basta ipinarinig nyo lang sa amin, kundi ito ay lubusang pagmamahal nyo sa amin, Lord God. Maaaring kami ay nagpa-practice na sa mga isipan namin, ano yung gusto namin sabihin sa inyo, ano yung gusto namin ipagkumbaba, Panginoon, sa inyo. But today, Lord God, mas pinaramdam mo sa amin na mahal kita, wala nang tanong pa. Mahal kita, tinatanggap kita, at anak kita. We thank you, Lord God, sa inyong kabutihan, and we give you back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me. Thank
Thank you, Pastora Agnes, for today's powerful message. May we continue to trust in God's infinite love and walk faithfully in His purpose. This time, let's also extend our worship through giving our tithes and offering, a cheerful and grateful heart. To encourage us to give and to share his testimony, may I call on stage Pastor Og Berposidad. Ako po. Okay, so hindi naman ako mag-testimony talaga, pero I want to take this opportunity na i-recognize yung pong mga graduate natin na ating faith journey 3. So nakikita natin, meron tayong nag-meet the last few Sundays, and meron tayong mga online na sessions, di ba? So bigyan mo ako ng isang magandang graduation song dyan. Tek. At sige po, bago po tayo, siguro po pag po tinawag natin yung graduate, samahan po siya na kanyang cell leader. Okay, aside po sa mga wala lang yung cell leader dito. Okay? Sige nga, meron ba tayo dyan magandang graduation song? Ayan, okay. So sige, tawagin po natin una natin graduate. Mukhang wala siya, Jocelyn Orbillo. Next po natin si Len Guangco. Samahan po na si leader, please. Ito ka, Len. Congratulations, Len. Ronaline Sanchez. Ito ka dito. Asa si leader ninyo? Nasa? Sa kids, okay. April. Kasi April. Ayan si leader nyo. Pababa na. Virgilio Bersosa. Samahan ng si leader. Donna Pahe. Ay, ito pala si Donna. Si Kimberly David. Wala si Kimberly David. Jobert Managit. Kaya lang wala si Joel. Joshua Nathaniel Antaso. Ay, yung si leader mo, wala natin. Makalakad naman pala. Danilo Raimundo. Kuya Dani. Kuya Dani, congrats po. Si Missy May Magno, wala lang. Dayan Ramirez. Yung mga wala ngayon, Dayan Ramirez, Missy Magno, Kimberly David, si April, at si Jocelyn B. Orbillo. Pwede mo ba makapagpa-picture? Dito po tayo. Dito. Picture mo, picture. Okay. Congratulations po sa ating mga graduates ng ating FJ3. Siyempre po, hindi po natin kakalimutan ang ating pagbibigay ngayon pong araw na ito. Always remember that we have the power to produce wealth. Sabi po sa Deuteronomy 28, Deuteronomy 28. And lahat po tayo binibless ng Panginoon para po tayo makapagbalik sa Kanya dahil tayo pong lahat, lahat po na meron tayo ay ang Panginoon ang source. Okay? So tumayo po tayong lahat ngayon po araw tayo. Let's declare. Declaration po natin. Jollibee Mix and Match. Sabay-sabay po tayo. Natandaan niyo ba yung yung panagbibigay tayo, sumasayaw, tsaka masaya? As we give our wholehearted gifts, our generous God, we are declaring for jobs or better jobs, profitable businesses, raises and bonuses, healing, restoration and protection, benefits, sales and commission, settlements, interest and income, investment, bills paid off, debt demolished, royalties received,
save families and loved ones, ripe harvest and lasting fruits, love for our community, and JCM Valenzuela's multiplication. Tayo po ay magbigay, mga kapatid. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon. Sa lahat po ng ibigay, O God. At nawa, Panginoon, mga kaloob na ito, Lord, ay magamit po sa iyong ministeryo, O God. We speak blessing sa lahat po ng taong nandito, O God. At kayo po, Lord, ang mag-multiply nito, Panginoon, ng 100-fold, O God. At kayo rin po, Lord, ang magbalik nito sa kanila, O God. Maraming pong salamat, Lord. We thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang mensahe po ang ating narinig yung araw dahil timely rin siya. Diba? So timely. Kasi bakit? Kung nakita niyo yung transition ng message ni Maags, una, ang hiningi ng prodigal, ang hiningi ng anak ay, Father, give me. Di ba? Father, give me. So marami sa atin, marunong humingi. Okay? Marami sa atin, magaling humiling. Tama? Marami sa atin, magaling mag-request. Di ba? Pero, kulang sa pagsunod. Okay? Kulang sa pagsunod. Marami sa atin, pwedeng, Father, puro give me. Father, give me. Father, give me. Pero, what we think that we can make for ourselves ay hindi yan ang plano ng Panginoon. Kung ano man ang gusto mo mangyari sa buhay mo, baka hindi iyan ang plano ng ating Panginoon. Bakit? Kasi pag nakita mo yung pangalawang part naman ng message ni Bags, Father, make me. Di ba? Nung Father, make me, ang attitude natin pag tayo bumabalik sa Panginoon at pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, wag lang laging Father, give me. Father, make me. When we let the Father make us, we experience more of Him. Amen? We experience more of Him. Hindi natin hinagap na blessing. Nakita natin yung last slide ni Mag, ba yung robe, yung sandals, ano ba? Yung ring, ano ba? Pakita nga natin yung last. Yan. So bring the best robe, a ring, a single, and bring the fattened calf. Baka mamaya, hindi natin nararanasan ito dahil ang mindset natin, pag tayo lumalapit sa Panginoon, Father, give me. Father, give me. Lord, bigyan mo naman ako ng ganito, bigyan mo naman ako nito. Pero, what we don't realize, if we let the Lord make us, He has a great plan for all of us. Amen? He has a great plan for all of us. He has a great restoration for all of us. Marami sa atin, nawala naman eh. Di ba? Kaya po itong araw na ito, if you let the Lord stop you, okay? If you let the Lord stop you from laging give me, di ba? And if you let the Lord to make me, you will experience a great plan from the Lord. Okay? You have to trust the infinite love of God para po maranasan natin itong restoration na ito. Amen? Tumayo po tayong lahat ngayon pong araw na ito. Tayo manalangin. Sige po, magtapos tayo sa ating panalangin, Panginoon. Maraming pong salamat ngayon pong araw na ito, Panginoon, dahil sa isa pong mensahe, Lord, na narinig po namin kay Agnes, O God. We thank you, Panginoon, because we know, Panginoon, ito po ay galing sa iyo, Panginoon. And thank you, Lord, because it's a great start for our Tigil series, O God. We thank you, Lord, kasi alam po namin, Lord, na minsan, gagamit ka po, Lord, ng mga bagay na hindi maganda, Panginoon, para po kami ay mapatigil, O God. And we know, Panginoon, if we acknowledge that, O God, we will experience, Panginoon, your unfailing love, your infinite love, Panginoon, para po sa aming mga buhay, O God. Lord, I pray, Panginoon, na ngayong pong araw na ito, Panginoon, kayo po, Lord, ang magpatigil sa aming pong mga buhay, Lord, na mga unnecessary things, Panginoon, para po maranasan namin, Panginoon, yung pong Father, make me, Panginoon. Lahat po kami, Panginoon, unti-unti mo pong turuan, Lord, para po paano po sumuko sa iyo, Panginoon. Turuan mo po, Lord, hindi lang aming mga isip, Panginoon, hindi lang aming makatawan, Panginoon, kundi ang aming mga puso, Panginoon, para po maranasan namin, Lord, ang iyong infinite love, ang iyong nag-uumapaw, hindi nauubos at hindi nagbabagong pag-ibig sa lahat po namin, O God. And we thank you, Panginoon, because you have a great plan para po sa lahat, O God. At alam ko po, Lord, sa pagtatapos po namin ngayong araw na ito, Lord, we are excited for more, O God, because we want to experience more of your love. We want to bring you, Panginoon,
We have to bring ourselves back to you, Panginoon, so you could run to us, Panginoon. We thank you, Panginoon, kasi ni minsan sa buhay namin, kung kami man po ay lumayo, Panginoon, kung kami po ay lumayo, Panginoon, nandun ka, hinihintay kami, Panginoon, ikaw mismo ang tumatakbo para po sa amin, O God. Para po akapin kami, para po i-restore kami, Panginoon. And hindi mo i-honor, Panginoon, yung gusto namin, Panginoon. Pero Lord, what you want from us, Panginoon, is a surrendered heart, Panginoon, para po mangyari sa amin, Lord, yung pong plano mo sa amin, O God. Maraming pong salamat, Panginoon. Ngayon pong araw na ito, Panginoon, as we start, Lord, the Tigil series, O God, may we experience more of your love sa pang-araw-araw po namin buhay, O God, at sa pang-araw-araw po naming laban, Panginoon. Alam po namin, Lord, that with your love, Panginoon, with your grace, with your presence, Lord, we have the victory in our lives, O God. At ang kaaway, Panginoon, ay walang magagawa kundi tumigil, Panginoon, dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi tumitigil sa amin, O God. Maraming pong salamat. Ngayon pong araw to, O God, we bless each one of us na nandito po ngayon, O God. We bless, Panginoon, lahat po na nandito, O God. Maging sa mga nanonood sa live, maging po mga wala rito, Panginoon. Nawa, Panginoon, makasama namin sila muli next week, Panginoon, at sa lahat po na gagawin pa namin this evening, Panginoon, kayo po lahat ang mapapurihan, O God. Maraming pong salamat, Lord. We thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Siyempre, hindi magtatapos ang ating papuri sa Panginoon. Hindi tayo titigil, di ba? Sabay-sabay tayo. Maging panahon, mapagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging sitwasyon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Salamat po, Panginoon. See you next week, everyone. God bless po.